Siguro makikita natin kung sino nga ba ang tunay na may-ari sa likod nitong Lucky South 99. At mabibigla ho ang sambayan ng Pilipino kung sino nga ba talaga. May Chinese Army uniform na natagpuan sa pagpapatuloy na paghahalughog ng mga otoridad sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga na ikinagulat ng maraming Pilipino. Halina't sabay-sabay nating panuorin at alamin ang videong ito na tiyak na ikakagulat nyo. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Nakakita ang mga otoridad ng hinihinalang uniforme ng sundalo ng China sa loob mismo ng Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Nakita ito sa isang kwarto, ang camouflage uniform na yan na ang botones ay may nakasulat na PLE, una siyang tawag sa mga sundalo ng China na People's Liberation Army. Iniimbestigahan na ngayon ng PAO kung meron nga bang mga sundalo ng China dito sa bansa na nagpapanggap lamang na Pogo worker. Ilang araw matapos lusubin ng umano'y illegal na Pogo sa Porac, Pampanga, kung saan may mga na-rescue pang ikinulong at tinortured umano ng mga Pogo workers, nagsalita na sa issue. Sa unang pagkakataon, si Porac Mayor Jaime Capil, giit niya, hindi umano siya protector ng nasabing Pogo. I condemn these heinous activities. Hindi po natin papayagan sa ating bayan habang ako po ay mayor na mawala ang na magamit ang ating bayan sa mga hindi tamang gawain. Ni hindi niya umano binigyan ng mayor's permit ngayong taon ang Lucky South 99 ng operator ng ni-raid na Pogo. Yan ay matapos makitaan ng violation ng Bureau of Fire Protection of BFP. Iginiit niya rin na hindi umano sa kanya ang lupang kinatatayuan ng illegal na Pogo. Samantala sa gitna ng patuloy na pag-iimbestiga ng Bamban Pogo at kay Mayor Alice Goo, may bagong karakter na lumutang, ang kapitan ng barangay ng San Vicente sa Bamban, si Kapitan Shandel. Ayon sa kanya, sinuspindi raw siya ni Mayor Alice Goo sa pagkakapitan ng barangay dahil pinigilan umano niya ang pagbili ng alkalde ng lupa sa likod ng kanilang barangay hall na aabot sa 54 hectares. Yan po si Kapitan Shandel Adrias at sila po ngayon nasa mismong bayan ng Bamban. Okay, Kap, kayo po ay suspendido dahil po sa Executive Order number 15 ng Mayora ng bayan ng Bamban, Tarlac. Bakit po kayo suspende? Nagugat po yung yung pagka-suspende ko po. Nung bumibili po sila ng lupa dito sa aming barangay na ating pong tinutulan. Opo. Ito bang lupang ito, yung hubang 30 hectare, Kap? Ano po yan? 54 hektarya po ng lupa sa loob ng, likod po ng barangay hall namin. Akala ko 30 hectare, 54 pala, malaki-laki. Okay, Kap, ang lupa yun na ito, ano pong lupa yan? Ito ba ay bahagi ng ancestral domain? Bahagi po siya ng ancestral domain, nakapaloob po kami sa mismong gitna. Yun po, yung lupa po na ito na ibinibenta po ni Oscar Rivera. Opo. Doon po daw sa kaibigan ni Mayora. Kaibigan ni Mayora. Okay. Opo. Ano po pangalan yung kaibigan ni Mayora? Wala pong sinabi po si Mayora pero kaibigan niya daw po yung bumibili. Hindi ho ba, Kap Shandel Adrias, meron pong alituntunin ang NCIP, hindi po pwedeng ibenta ang ancestral domain. Tama ho ba ako, Kap? Tama po kayo, sir. Kaya nga po, naguguluhan nga po ako. Ba't ibinibenta po ni Oscar Rivera? Ano naging desisyon nyo rito nung tila ibebenta na yung lupain na yan? Bali yan po, mismong likuran po ng barangay hall namin yan, sir. Tapos, nung pong binobuldoser na po yan, binawalan namin yung mga grupo po ni Oscar Rivera, nakatutubo din po. Ngayon po, yun po, ipinagpatuloy po nila yung clearing po ng lupa. Ngayon po, kasama po namin yung mga tao na dating may-ari dyan, dapat po na maibalik na yan sa mga tao dito sa amin. Yun daw mga equipment na ginagamit doon sa bulldozer, pagbubuldozer, pag-aari daw ng munisipyo, tama ba ako? Opo, kasi alam ko po, although yun po ay mga para pong yun pinang-service po namin ng pandemic. Kasi mayor dyan, yung mga parang hammer po na gray, tsaka yung bulldozer po. Okay.
Pero ang pinupunto ko dito, pag-aari ng munisipyo, yung ginagamit nilang equipment na pambuldoser doon sa lupang pinag-uusapan natin na 54 hectare. Opo, sir. Opo. Nako. Okay, paano po ito, Kap? Yung bang bentahan natuloy? Mula po nung hinarangan po namin, sir, wala na pong naging development eh. Tapos po, ilang buwan lang po nun, na-read na yung Pogo. Nasuspended na rin po ako noon, kaya medyo wala na po akong alam. Okay. Ang laman ng suspension mo, Kap, grave misconduct, ano ba yun? Ang dami pa eh. Malicious mischief. Malicious mischief. Apat po yata yun, sir, o 5? Oo. So, itong nakalagay doon na nirekomenda ng Sangguniang Bayan kay Mayora, kinontes mo ba ito, Kap? Actually po, nag-answer po kami ng February 19 po. At nag-decision po sila ng February 21 na nasa seminar po kami sa Baguio. Okay. 3 araw lang po yung pag-iimbestigan nila, sir. Tapos yun, suspendido na po. Binigyan ka ba ng pagkakataon, Kap, na makapagsalita doon sa kanilang ginawang desisyon? Wala pong naganap na hearing, sir eh. Actually po, nung nag-appeal po kami nung abogado ko, sumulat po kami, February 19 po yun eh. Ng 4 p.m. po, last date po ng submission. Nako. Ngayon po, kinabukasan lang po, parang may meeting po sila o special meeting po. The following day po, suspension na yung pinirmahan yata nila. Nako. Sa SB lang. So, ibig sabihin, ginamit yung power ng Sangguniang Bayan and the Office of the Mayor para kayo ho ay suspendehin. Tama po yun, sir. Parang ganun po. Okay. Isa-isahin natin. Yung sinasabing grave misconduct, grave abuse of authority, saan po nangyari yun? Paano po pumasok yung dalawang yun? Ipilit pong ibinibenta ni Oscar Rivera. Bilang kapitan po, yung mga tao po doon nasasakupan ko. Siyempre po, kapag nagpunta sila doon, bilang kapitan po, kahit anong mangyari po sa akin doon, tatayuan ko po sila bilang kapitan. Siyempre naman, ikaw bilang padre de pamilya ng iyong barangay, ng iyong sinasakupan, talagang papasokin mo yung usapin na yan. Bakit mo binibenta ang lupain ng aking mga kabarangay? Ano po sagot niya doon, Kap? Anong sagot ni Oscar Rivera? Ang sabi po nila, na-claim na po daw nila yun. Ngayon daw po, may kausap po sila na kaibigan nga daw po ni Mayora. Hanggang kailan po yung suspension ninyo? I understand, February po na-suspenda kayo. 180 days. March 4 po, sir. March 4. Start po. Bale, matatapos po. Mga ano po siguro. August o September po. Ayun, okay. Yung bang mga kasama mo sa likod, sila ba ang may-ari ng lupa? Sila po yung mga tumulong po sa akin nung kiniklaim po namin yung lupa ng barangay tsaka lupa ng mga tao. Ayun. Nagkaroon ba ng parang komosyon, Kap? Actually po, konting komosyon lang po kasi mga tao po ni Oscar Rivera na nabibigyan niya ng pera na sumusuporta po kahit na mali. Yung mga ibang umabol ng kapitan. Sina Ronin Kapit, sina Kim Nagit, yung Danilo Adris po na tito ko. Dahil nabibigyan po ng pera, yun, medyo lumakas po yung loob ni Oscar Rivera na magipagtransaksyon at suportahan po yung mga bibili ng lupa. Tama. Balita ko, 3 palapag yung bahay ni Oscar Rivera. Opo, medyo nakapasok na po ako doon yung okay pa po kami kasi nung hindi na po tama yung ginagawa, umiwas na po ako. Maire-report ko na rin po sa inyo. Opo. Marami na rin pong mga kinuhanan ng lupa dito yan, sir. Kine-claim po nila, hindi ko naman po alam na kung tama po ba yung ginagawa nila kasi i-claim po yung lupa tapos ibebenta po nila Sa inyo pong pagkakaalam, kayo po dekada-dekada lang nandyan sa bayan ng Bamban. Ito bang Mayora, kailan po ninyo unang nakita? Nung election lang po din, sir. Ako po, 2018 po, barangay captain na ako. Actually po, 2010 po, SK na ako. Ngayon po lang po, nagida yan nung election. Ayun, okay.